Mukhang nagbawas ng timbang si Zion Williamson at nasa magandang kondisyon na para sa bagong season. Ano sa tingin mo ang itsura ni Zion ngayon at ano ang potensyal ng Pelicans sa darating na season? Pero bago tayo magpatuloy, please like this video and subscribe to the channel. Thank you for watching one of the best new news channels on YouTube, News Normal PH, ang balitang kumalat na parang virus. Maraming NBA fans ang baka hindi napansin kung gaano kalaki ang pagbabago sa roster ng New Orleans Pelicans ngayong off-season, pero kapag tiningnan mo ang kasalukuyang lineup nila, makikita mong talagang nakataya ang lahat sa pagsisimula ni Zion Williamson bilang center. Ito ay isang napakamatapang na hakbang na walang masyadong ebidensya na magpapatunay ng success, pero may mga nakakumbinsing dahilan kung bakit maaaring makatulong ang pagbibigay ng espasyo kay Zion sa gitna ng court para makapag-operate siya ng maayos sa parehong opensa at depensa. Hindi na masyadong nakakagulat ang upside ng opensa bus sa mga trend ng small ball sa NBA, pero ang medyo nakakagulat ay kung gaano kahusay ang depensa ng Pelicans nung nilaro ni Zion ang center nung nakaraang season. Sa video na ito, tatalakayin natin kung bakit nagdesisyon ang Pelicans na ilipat si Zion Williamson sa center, kaya samahan nyo kami at ipapaliwanag din namin kung paano ito makakaapekto sa iba pang mga manlalaro ng team tulad ni Brandon Ingram. Pero bago yon, balikan muna natin sandali ang mga desisyon ng team sa kanilang roster na nagpapahintulot sa Pelicans na gamitin ang napaka-innovative na estratehiyang ito. Una sa lahat, pinayagan nilang mag-walk sa free agency si Jonas Valanciunas, ang taong nagsimula ng lahat ng 82 regular season games para sa kanila bilang center nung nakaraang season. Sa maraming paraan, si Valanciunas ay isang tradisyonal na center na nagbabantay sa loob at kumukuha ng rebounds. Sa katunayan, nung nakaraang season, si Valanciunas ang malayong nanguna sa team sa rebounds at blocks, at para sa isang 7-footer, kaya rin niyang tumira ng open threes na nagbigay daan sa Pelicans na maikalat ang opensa nila ng medyo epektibo patungo sa isang respectable na 49-win season. Pero ang kulang kay Valanciunas ay bilis at switchability na talagang naging sagabal sa depensa ng Pelicans kaysa sa pag-aalaga niya ng loob. Maaaring contra-intuitive pakinggan na ang pinakamalaking player ng team at pinakamagaling sa rebounds ay maging isang defensive liability, pero ang stats ang nagsasabi ng kwento at mas i-explore pa natin ito mamaya. Kailangan din nating banggitin na ang New Orleans ay nagsagawa ng isang blockbuster trade na nagdala kay DeJounte Murray mula sa Atlanta. Ginawa namin ang isang video kung saan ipinredict namin na maaring i-acquire ng Pelicans si Murray hindi pa katagal, pero ang hula namin ay si Brandon Ingram na may isang taon na lang sa kanyang kontrata ang magiging kapalit. Ang dahilan kung bakit namin inisip na maaring i-trade ng New Orleans si Ingram ay dahil hindi nagtugma ang laro niya kay Zion Williamson. Parehong mas gusto ng dalawang manlalaro na mag-operate mula sa loob, at ang pagkakaroon ng parehong players sa court ay talagang nagulo sa spacing ng Pelicans at ang kanilang kakayahang tumira ng tres. Pero imbes na i-trade si Ingram, ang Pelicans ay bumuo ng isang package na kinabibilangan nina Dyson Daniels, Larry Nance at Cody Zeller. Sa paggawa ng deal na ito, iniwan ng Pelicans ang dalawang players di sina Nance, Adipidia at Zeller na pangunahing naglaro bilang center sa likod ni Valanciunas noong nakaraang season, at hindi sila gumawa ng malaking hakbang para punan ang posisyon. Nag-draft sila ng isang rim-running center na si Yves Pons sa first round, pero siya'y 20 years old lang at malamang na hindi magdulot ng malaking impact agad. Nakipag-trade din sila para kay Daniel Theis na mukhang isang malakas na kandidato na maglaro bilang center off the bench, pero mas hindi siya isang tradisyonal na center kumpara kay Valanciunas. Malinaw na may vision ang Pelicans ng isang team na halos walang posisyon at nagsisimula ito kay Zion. Walang duda na kapag healthy si Zion, isa siyang freak of nature at puwersa na dapat harapin lalo na sa paligid ng rim, kaya't makatuwirang nais nilang bigyan siya ng espasyo para mag-operate sa gitna at palibutan siya ng shooters. Tahimik na sinusubukan ng Pelicans ang tubig noong nakaraang taon sa ilalim ng coaching ni Willie Green. Ginamit niya si Zion bilang center ng halos 5% ng oras na nasa court siya noong nakaraang taon. Si Green ay gumamit kay Zion bilang center ng higit sa 14% ng oras na naglalaro siya. Hindi ito malaking sample size, pero ang mga resulta ay nakakumbinsi sa madaling salita. Sa buong season, ang Pelicans ay may point differential na plus 4.4. Ibig sabihin, kung i-average mo ang puntos na na-score nila per 100 possessions sa isang 82-game season at ibabawas ang puntos na na-score ng kanilang mga kalaban, nalalampasan ng Pelicans ang kanilang mga kalaban ng higit sa 4 na puntos. Hindi masama, di ba? Pero eto, kapag si Zion Williamson ang naglaro ng center nung nakaraang taon,
taon, ang team ay may average point differential na plus 10 puntos per game. Kung i-extrapolate mo ang mga numerong iyon sa buong season, maglalagay ito sa kanila sa ikalawa sa point differential sa likod lamang ng Boston Celtics. Ang Pelicans ay naglaro lamang ng 630 possessions na may Zion sa center pero ang mga metrics ay nakakumbinsi. Pero ito ang nakakagulat na bahagi, sa opensa, ang team ay nagperform ng halos pareho kung si Zion man o sino pa man ang naglaro ng center. Sa halip sa depensa talaga nag-shine ang Pelicans noong si Zion ang naglaro sa gitna. Sa buong season, pinayagan ng Pelicans ang 130 puntos per 100 possessions pero noong si Zion Williamson ang naglaro ng center, pinayagan lang nila ang 107.9 puntos per 100 possessions. Napakalaking pagkakaiba ito sa depensa. Kaya't ito ang tanong, bakit naging mas mahusay ang depensa ng Pelicans nung si Zion ang naglaro ng center nung nakaraang season? Si Zion ay hindi naman particular na mahusay na defender ayon sa mga pamantayan ng NBA at kabilang sa mga pinakamahina sa rebounds at shot blocking sa mga naglalaro sa posisyon. Ang sagot ay ang paglipat kay Zion sa center ay nagbigay daan kina Herb Jones at Trey Murphy, ang dalawang pinakamahusay na defenders ng team ko na maglaro sa court ng sabay. Kaya't ito, mga NBA fans, noong si Zion ang naglaro ng center at sina Herb Jones at Trey Murphy ay nasa court din, ang Pelicans ay merong napakagandang point differential na 15 puntos per 100 possessions. Ang lineup na ito ay talagang umaapoy. Sina Herb Jones at Trey Murphy sa maraming paraan ng dalawang role players na may hawak ng susi sa tagumpay ng Pelicans. Pareho silang elite defenders lalo na sa perimeter at pareho rin silang mahusay sa 3-point shooting. Si Murphy ay may taas na 6'9" at si Jones ay 6'8" at parehong matchup busters, habang si Herb Jones ay nagsimula sa bawat laro na kanyang nilaro at kinilala bilang first team all-defensive player. Si Trey Murphy ang may mas malaking potensyal na maging star player sa NBA. Kamakailan lang nag-24 years old si Murphy at karaniwang galing sa bench para sa New Orleans pero may matinding upside. Ang bata ay lights out mula sa tres at kaya niyang gawin halos lahat sa court. Sa katunayan, pinababa niya ang field goal percentage ng mga kalaban mula sa halos lahat ng lugar sa court kumpara kay Jones nung nakaraang taon. Siyempre, bilang bench player, hindi gaanong na-match up si Murphy laban sa mga top players ng kalaban katulad ng madalas kay Jones, pero lahat ng stats ay nagpapakita na siya ay naghahanda para sa isang mas malaking role. Pero ito ang twist, mga kaibigan, gumawa kami ng buong video tungkol sa kung paano nagkakandara pa na ang oras kay Brandon Ingram sa New Orleans at ang malaking pagbabago sa estratehiyang ito ay maaaring magpahiwatig pa na talagang ganito na nga. Kasi nung naglaro si Zion Williamson bilang center at si Brandon Ingram ay nasa court din, ang Pelicans ay may negative point differential na minus 3.3 puntos per 100 possessions. Habang nananatili si Ingram bilang isa sa mga mas mahusay na scoring wings sa liga, ang laro niya ay hindi talaga nagtugma kay Zion Williamson. Kapag hawak ni Zion ang bola sa paint, dinadala niya ang depensa ng kalaban kaya nagiging open ang mga shooters niya para sa kickouts. Pero ipinakita ni Brandon Ingram nung nakaraang season na ayaw niyang i-evolve ang laro niya bilang isang knockdown 3-point shooter. Sa halip, ang 26-year-old ay nakakita ng pagbaba sa kanyang 3-point shooting attempts at accuracy mula noong kanyang all-star season noong 2020, at kahit na siya ay isang serviceable defender, wala siyang elite ball pressuring skills na taglay ni na Trey Murphy or Herb Jones. Parehong nagiging banta sa playing time ni Ingram ang mga manlalarong ito. Samantala, halos sigurado na si DeJounte Murray ay papasok sa starting lineup. Si Murray ay isang all-defensive team player noong 2018 na nakitang tumataas ang kanyang 3-point attempts kada season mula noong pumasok siya sa liga. Kaya't si Brandon Ingram ay kailangang patunayan na kaya niyang mag-fit sa sistema ng Pelicans kung gusto niyang makuha ang max contract extension na karapat-dapat siya. Kung hindi, malamang na ito na ang kanyang huling season sa Pelicans uniform. Walang duda, sobrang exciting ng panahon sa New Orleans. Meron silang young roster na may two-way skills para i-spread ang floor at i-hound ang mga kalaban sa depensa. Ang paglipat ni Zion sa center ay tiyak na magbabago sa kanyang career trajectory at sino ang nakakaalam, sa mas maraming espasyo para mag-operate, maaari siyang maging isa sa mga pinaka-dynamic na offensive weapons sa buong liga. Pero gusto naming malaman kung ano ang tingin nyo, mga kaibigan.
Magiging matagumpay kaya ang matapang na estratehiya ng Pelicans na ilipat si Williamson sa center o masisira ba sila ng mga malalaking kalaban ng walang legit rim protector sa lineup at ano kaya ang magiging rotation ng Pelicans sa susunod na season na may Zion, Ingram, Jones at Murphy na lahat ay naghahangad ng playing time? Ipaalam sa amin sa comment section at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang sports news at insights. Salamat sa panonood!